Out of these 649, computer system design and programming comprised 73%, and computer system network technology at 15%, and 12% for the computer technical course. The school year 1997-1998 yielded the school a total of 1,677 students. To accommodate the tremendous increase in student population, the branch was restored to occupy the central building located on Ryan Street, corner Manapisa Street, which consisted of 6 classrooms and library. The huge billboard at the said building was certainly a sight to behold. Finally, the branch moved to bigger and better location. AMA Computer Learning Center of Cubao is now occupying the 3rd floor of Estolano Building for an Exa Aurora near Farmers Plaza. Today, the students Hayaan niyo simulan ko aking nagkikalumpati sa paggamit ng salita at katagan ng ating pambansang bayani. Sa pinakahuling tula na kanyang sinulat, sa pinakaunang talata noon, sa wikang Kastila, sinabi niya sa isang tulang may pamagat ni Timoteo sa mga sumusunod na kataga. Tiyak ko lang din ito. Sabi niya kaniya, Adiós patria de la región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. At kung akala niyo hanggang first stanza lang kaya ko pa hanggang second stanza. Sabi niya, A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Sa lahat po ng mga kapiling ko sa entablado na pamunuan ng ACLC, sa lahat ng mga guro na narito ngayon, sa mga magulang, mga kamag-anak at mahal sa buhay, at higit sa lahat, sa mga graduates na magtatapos ngayong umaga, tanggapin niyo aking pagbati. Isa pong maganda at pinagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning. Pinili kong gamitin ang katagang ng ating pambansang bayani sa isang tulang kanyang sinulat bago siya binarlat pinatay dahil sa isang linya doon, Nuestro perdido Eden. Sa wikang Ingles, ang ibig sabihin ay paradise lost. Sa wikang sariling atin, ang ibig sabihin, paraisong pinabayaan. Bakit nga ba sa kabila at sa haba ng panahong dumaloy mula nung siya'y pumanaw, tila totoo pa rin yan hanggang ngayon? Maganda naman ang ating bansa, masipag at mababait naman ang mga tao. Subalit bakit tila laganap pa rin ang kahirapan? Bakit lugmok pa rin sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan? At bakit talagang parang paraisong hindi na asikaso pinabayaan ang ating bansa? Marami tayong mga naging pinunong magagaling. Marami tayong mga nagsibagtapos tulad ninyo na magagaling at nanilbihan sa bayan. Subalit tila hindi pa rin nakapagbigay ng pagbabago na matagal nating hinahanap at minimithi. Mabilis ang pag-ikot ng mundo sa ngayon. Lalo na kayo sa larangan ng IT. Alam niyo yan. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa ng bilis ng pag-ikot ng mundo. May isang pag-aaral na nag-ipon at nag-ipon ng mga datos kaugnay sa pagbabago sa teknolohiya sa ating bansa. Halimbawa. At sa buong mundo. Halimbawa. Alam ba ninyo na sa ngayon, meron ng humigit kumulang 1 trillion, hindi 1 billion, 1 trillion na web pages sa internet. Alam ba ninyo na humigit kumulang meron ng 700 milyong subscriber ang Facebook ngayon? Pang-pito sa may pinakamaraming subscriber sa mundo ang Pilipinas. Nasa top 10 tayo na may pinakamaraming subscriber sa Facebook. Sa 700 milyon kung ang Facebook ay naging bansa, pangatlo sa pinakamalaking bansa sa mundo ang Facebook. Matapos ng China, India, Facebook na ang susunod. At talo pa ng Facebook ang ibang bansa dahil sa Facebook, kung bansa man ito, lahat ng mamamayan ito nag-uusap at may paraan para magkausap at magkakilala. Hindi tulad ng mamamayan ng isang ordinaryong bansa na posibleng hindi silang magkakakilala. Alam niyo ba, na kada araw, humigit kumulang 50 milyong post ang nilalagay sa Facebook. Alam ba ninyo din na sa Wikipedia, meron na po tayo ngayong 2.3 million pages. Kung babasahin na isa-isa yung pages ng Wikipedia, aabutin kayo ng 123 taon bago maubos at mabasa lahat yun. Alam ba niyo na sa ngayon, meron ng 200 milyon na blog sites o blogs sa internet. Alam ba niyo
na humigit kumulang 250 mali. Alam ba ninyo na sa ngayon, 163 bilyon na email ang pinapadala kada araw.